Ayon sa ilang analysts, hindi pa rin makakapasok sa top 6 ng Western Conference ang Lakers ngayong season. Pero bago yan, dito muna tayo kay Dalton Knecht. Isa sa mga pinag-uusap ang balita ngayon ay ang posibleng pagbitiw ng Lakers kay Knecht matapos niyang mag-struggle sa Summer League. Mataas ang expectation sa kanya bilang rookie, pero tila hindi niya naipakita ang inaasahang shooting at consistency sa loob ng court. Dahil dyan, unti-unting lumiit ang tsansa niyang makakuha ng regular spot sa rotation. Lalo pang nawala ang pwesto niya nang pumasok si Jake LaRavia, isang mas matangkad at mas versatile na wing na kayang tumira sa labas at depensahan ng mga malalaking kalaban. Sa ngayon, si LaRavia na ang mukhang magiging backup forward, habang si Bronny James naman ay plano ni Coach JJ Redick na i-develop bilang isang 3-and-D player, isang role player na kayang sumabay sa perimeter at magbigay ng spacing sa opensa. Dagdag pa dyan, si RJ Davis na isang undrafted guard, ay nasa 10-day contract lang. Kaya kung tutuusin, mas mabigat pa ang sitwasyon ni Knecht na dati ay inaasahan na makakakuha ng full roster spot. Ngayon, mukhang hindi na siya kasama sa long-term plans ng Lakers. Isang malinaw na senyales ito na ang team ay gumagalaw base sa performance at fit, hindi lang sa pangalan o draft position. Samantala, balik tayo sa main issue. Ayon sa ilang NBA analysts, kahit may mga bagong pyesa ang Lakers tulad nina Marcus Smart, Jake LaRavia, at DeAndre Ayton, hindi pa rin daw sapat ito para makapasok sa top 6 ng Western Conference. Isa sa mga dahilan ay ang kompetisyon sa West na mas tumindi pa ngayong season. May Nuggets, Timberwolves, Thunder, San Antonio Spurs, Suns, Mavs, at healthy na Houston Rockets at Clippers. Hindi ganoon kadali ang pasok sa taas ng standings. Pangalawa, bagamat nasa ikalawang taon na si Coach JJ Redick bilang head coach ng Lakers, marami pa ring tanong tungkol sa kanyang leadership at in-game adjustment. May mga analyst na nagsasabi na kung hindi nila nakuha si Luka Doncic noong nakaraang season, baka nasa play-in area lang sila o baka nga nasa labas pa ng top 10. Ayon pa sa kanila, hindi lang sapat ang star power, kailangan ng solidong sistema, tamang rotation, at chemistry sa loob ng court. Pero may mga positibong bagay din. Luka Doncic ay isa sa mga pinakamagaling na playmaker sa NBA ngayon. Si Marcus Smart ay may championship experience at elite defense. Si Ayton, kung magagamit ng tama, pwedeng maging malaking tulong sa ilalim. At si LeBron James, kahit pa-4 na puna, ay kayang maglaro sa mataas na level, lalo na kung mabibigyan siya ng tamang suporta sa paligid. Sa totoo lang, nasa gitna ngayon ang Lakers. May mga armas sila para maging contender, pero may mga tanong pa rin na kailangan nilang sagutin. Kaya ba ni Coach Redick ayusin ang rotation at bigyan ng tamang role ang bawat player? Magkaka-chemistry ba agad ang bagong core ng team? At sapat ba ang development ni Bronny James para makakontribute agad? Ang season na ito ang magiging tunay na pagsubok sa Lakers. May potential silang bumalik sa top tier ng West, pero kailangan nilang i-prove yun game by game. Dahil kung hindi, baka tama ang mga analyst, at baka abangan na lang ulit sila sa play-in, o mas masakit pa, sa lottery. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.